Ito yung bumungad sa akin or nakita ko agad oh. Putok yung linya. Sana walang tinamaan na output. Pag nito kadalasan may tinatamaan na output. Ano, putol, wasak talaga siya oh. Yan. Welcome to my vlog. Yun, for today's video, eto, singit muna tayo ng integrated. Sa ilang araw tayo puro power amp eh. Ito, kakatapos ko lang gumawa ng iMix no? Bali ko na to eh, mag-iisang linggo na dito sa akin. Kailangan na gawin to. Una sa lahat, maraming salamat sa mga solid supporter natin na kahit sa malalayong lugar eh nagtitiwala na dalhin yung mga unit dito sa atin. Or di man silang nagdadala eh baya lalamove na lang o kung ano mang courier na i-deliver dito sa atin. Ito Kevlar na ewan ko kung Kevlar, baka Kevlar siguro yung loob nito. Kevlar GX7 Pro to, tapos DBX na 231. Isa lang may-ari nito. Shoutout sa may-ari nito from Lawang Bato, Valenzuela. Bali tayo ulit yung maswerte na pinagkakatiwalaan na gumawa ng unit. Ayan, from Lawang Bato, Valenzuela. Medyo layo pa, lagpas pa ng Paso de Blas to eh. Ngayon, bubuksan ko lang ito. Tingnan natin kung ano yung laman niya talaga. Kevlar ba talaga? Bali, unbox natin. Ayan. Kevlar siguro, baka karton pa niya ito eh. Yung issue nito, hindi ko alam kasi hindi ko pa nakausap na maayos si sir nito eh. Yung anak lang yung nagdala rito. Titesting pa rin naman natin to eh. Ayun, Kevlar nga, GX7 Pro nga ito. Okay, tanggalin ko lang yung karton. So ayun guys, ito na yung laman niya. Kevlar na GX7 Pro nga. Try natin kung anong issue nito. Yan. Nag-on na. Parang wala akong narinig na nag-relay. Parang wala nga. So ngayon, stay tuned na kayo. Bali bubuksan ko lang ito. And then banatan natin bago banatan pa ng iba. Tanggal ko na yung takip. Ito yung laman niya. Upon check-in or visual check natin, parang may napansin ako, lumobo. Ito 63 yan eh, 63 na by 100 yata yan. Yan lang ako sigurado. Check natin saan kamali tayo. 63 ba? 100 volts by 47 na pala eh. Ito parang lumobo. Try natin ulit i-on kung teka lang mabit yung mic natin. Obserbahan natin kung may mag-relay. Wala, higit 5 segundo na ayaw pa rin eh. Ibig sabihin may problema. Ayan, ayaw mag-relay. Kalawang natin na-repair na ito eh, kasi na-repair na siguro ito kasi yung warranty seal na, sa warranty seal nya is nakabukas na. Maaring na-repair na rin. So ngayon, ito yung mission ko for today's video na may fix natin or may balik natin sa dati yung tunog nya. Tulad sa mga previous vlog natin eh, hindi naman tayo nagpo-full demo tutorial para sa pagre-repair. Babaklasin ko, tatanggalin, papalitan. And then sasabihin ko na lang kung ano mga pinaggagawa ko para di na umaba yung walang kwentang vlog natin. Mababaklasin ko lang ito. Baklas ko na yung board. And then ito yung bumungad sa akin or nakita ko agad oh. Putok yung linya. Sana walang tinamaan na output. Pag nito kadalasan may tinatamaan na output. Ano, putol, wasak talaga siya oh. Yan. Linya to sa eto fuse, tatawid siya dyan papuntang kabilang side. Ito, tapos yung eto papunta sa may kabila side dyan. Ito positive ba yan? Positive side.
Ayan. Yan na. Lumiyab pala yung kan eh. Lumiyab yung board. So ngayon, balik ko idudugtong. Hindi linisin yung mga nangingitim. Kasi dyan galing yan, yung mga nangingitim na yan, yung corroded. Dyan galing yan eh. Kaya minsan bigla na lang lumiliyab. Napapansin ko yan sa may, lagi ko naman sinasabi yan eh. Sa brand ng Kevlar, kadalasan sa Kevlar, ito yung naging issue niya. Hindi sa kumbaga naninira tayo. Kung lang ating opinion lang yan or napapansin lang yan. Yung mga nangingitim-ngitim na yan, eh ang liit ng linya, ang kitid ng linya, tapos may nangingitim. Pag dumikit yung dalawang nangingitim na yon, yan na magiging cause ng sunog. Tapos eh, voltahe pa yan na mataas oh. Positive side niya yan. So ngayon, dudugtong ko lang yan. Tapos try kong troubleshoot. Malamang may sira ng mga output yung kadalasan eh. Dito sa side, saan? Kabilang side. Try ko. Hindi ka na Bali, tanggal ko na yung one up. Dalawang output yung nasira. Ito to. Magkapares sila. Pagtataka na sira na yung output eh. Itong output sira, dalawa. Hindi pa bumigay yung fuse. Yan, gumagana pa siya. Yun nga lang, ay sorry, sumabit yung wire. Lumiyab yung linya. Or either lumiyab muna yung linya, tsaka nasira yung output. Kaso lang, hindi pa rin bumigay yung fuse. Lagi naman ganyan eh. Kasi sunog-sunog na yung board eh, yung fuse eh, hindi pa bumibigay. Yan, ito yun oh. Tapos ano ba bang kwan? Ayan, hindi ko na hininang sa dito kasi nangingitim na eh. Baka gumapang lang din ulit yung linya. Ginawa ko, pinutol na lang. Yan, pinutol ko yan. Tapos nag-jump na lang ako ng wire papunta rito sa may kabila. May sabit yan. Para medyo mas safe siya. Tapos inisprayan ko na rin ng varnish. Ayan, kumikintab-kintab na siya oh. Ibang-iba na siya kaysa kanina. Tapos wala na yung nangingitim na sobra. Yan. Yan, pakita ko sa inyo na sira ito. Ito. Yan, ito shorted to. Ito. So ito shorted din. Ikotin ko yung yan, ikotin ko na yung transistor na lang. Kaysa mag-ikot pa tayo ng test prod. O yan, ito kabilang side. Yan, shorted talaga oh. Yan. So ngayon, papalitan ko lang itong output transistor niya. And then balik ko itong board sa may casing para masukatan natin kung normal na siya. 40K. Sukatan muna natin bago magpalit. Bahala na. Balik ko na yung board sa may casing niya. Nakakabit na rin yung mga wire or mga kable. Yan, ito sa mataas na voltahe. Ito sa may mababa niya. Yan. Umikintab na siya oh. Tapos binalik output. Yan. Ngayon, sukatan natin kung magiging normal na siya. Yan. Yan, nag-relay. Nag-relay lang. Try natin kung may bias na siya. Kasi nag-relay naman na eh. Ito. Mahirap talaga ng one-man game. Ayun, meron na. Nasa 0.5. Mataas pala yung bias nito, no? Ito. Meron na. Tapos baliktarin ko lang yung test prod. Yeah. Low budget tayo kaya wala tayong cameraman. Ito yung kapares niya. Yan, 0.5. Dito. Sa tester ko lang tinututok yung camera guys ha. Pero nililipat ko to dito. Yan, 0.5. Tapos dito na side ulit. Tingnan natin kung pantay sila. May dolo. Taas talaga pala siya. Ano, nasa 0.5 oh. Pantay na yan. Ibig sabihin, normal na. So, ngayon, ibabalik ko lang to sa may casing. Muna natin. Ngayon, bakat ng sunog nyo. Dito yan.
Pinutol na natin. Ito, may cutting na siya, oh. Para hindi na gumapang lalo yung kuryente dyan. Pag i-jump lang natin, tapos may itim na natitira, eh baka gumapang na ulit. Jumper na lang para sa ball. Eh, balik lang natin ito. And then, para matesting natin, may pwesto na natin yung board. Bali, kulang na lang ay tornilyo. Tapos, meron na rin tayong input audio source natin. Tapos, ito, yung lagi natin ginagamit na speaker. Nakadalawang sub muna ako. Pasensya na sa background. Yung Twitter natin, di nakakabit yan eh. Kasi, puro power amp yung tinitesting natin nung nakaraan. Baka mamaya mabasag yung coil ng Twitter natin. Ayun, audio source natin is laptop. At pala ako ng tugtog pala. Yan, ito. Tingnan natin kung sana yun lang yung problema. Naway wala na. Yan, nakauna. Yan, nag-relay, oh. Bilis ng relay niya, mga nasa halos 1 seconds, 2 seconds lang. Pag on mo, eh halos wala na siyang delay. Ngayon, umaandar na yun, oh. Try natin. Ayun, meron. Hindi naman mamatay-patay hindi yung relay. Yun lang. Ay, hindi dito. Okay. Tuwa, mali ako. Ito pala, kapag naka-priority mic siya, mamatay-matay pag akala nyo may signal yung mic. Wala naman, wala nakasalpak na mic. Nakabalb pa ako. Nakabalb pa pala ako. Try na natin kung ito, balance. Wala. May problema yung control din. Tapos, high or treble. Wala, hindi nagbago. Itong mid. Wala rin. Ito. Ultimo base, wala, oh. Ngayon, wala na. Palitin pa yung kwan pala. Mambiro. Palitin itong mga control. 1, 2, 3, 4. May master volume, okay pa. Tapos, try ko yung mic. Kung gumagana pa yung mic na ito. Nakala ko, yun lang. Babaklas pa pala tayo. Ito. Yan. May narinig akong magpipidback. Ito, may wagang mic natin eh, hindi ko ginamit. Ito muna yung ginamit ko na mic niya. Ayun, meron. Pero naka-off yung volume, pero lakas ng echo, tsaka lakas ng mic ko. Sira yung mga control. Naka-off na to eh. Dami problema. So ngayon, stay tuned lang kayo guys. Papalitan ko pala muna itong mga control para isang gawaan na lang. Nabaklas, napalitan. Nabaklas at napalitan ko na yung board. Para hindi na mahaba yung walang kwentang video natin. Ito, hindi pa nakatikim ng palit pala ito. Hindi no, ito, yan. Piraso to, 3. Tapos 2, 5, 6 na piraso. 2 rito sa may mic section, tapos 4 dito. Tapos yung master volume, bago na ito ha, baka sabihin nyo eh, luma. Yan. Ang kwan lang nito, inform ko lang to kay sir kung mapanood niya yung video na ito. Naubusan ako ng control na yung merong groove. Dito, may groove kasi ito eh. Pinalit natin ay walang groove. Okay lang naman yan, kahit walang groove eh. Ang kinaibahan lang, yung pakiramdam pag pinihit mo, wala kang maramdaman na malagatik. Pero okay lang naman, paras na naman resistance nila dyan eh. Yan, pati dito sa my mic section. So ngayon, babalik ko na lang ito. Kunting linis and then, balik ulit sa my board. Eto, naibalik ko na sana lahat. Kaso mayroon isang pang problema pala. Ano ba yan? Kasi sabi ko parang hindi umaandar yung kabilang speaker ko ah. Hindi ko normal naman, nagre-relay naman, may audio naman. Pag nirekta ko rito. Yung pala yan oh. Sira pa yung relay. Putol. Naputol yung kabila oh. Pansinin nyo. Yan, lapit ko.
Ang lusaw. Bira, oh. So ngayon, ang gagawin natin dito ay ano to, 24, 12. Papalit lang tayo ng relay. Palit muna tayo ng relay. Bayan. Para matapos na yung walang kwentang vlog natin. Ito na, and then pinalitan ko na rin pala itong ano. Pasensya na kayo, dumi ng kamay ko. Kabilaan to. Kasi sumingit ako, nagligpit muna ako ng lamesa ko doon sa loob. Kasi grabe, sobrang tambak na. Nanong nakarang taon pa eh. Yan, pinalitan ko na rin ito kasi medyo may sabit na pagdating sa taas. Yan o, mahagrak ba? Yan, tapos yung relay. Ang nasunog lang naman ay yung itong paa niya eh. Ito sa 12 volts, yung kinuha ko, din nilipat ko dito sa may kabila. Yan, kasi wala akong 24 volts kasi ito. Yan, okay na, back to normal na siya. Ngayon, kasi susunod natin itong DBX na 231 niya. Yan. Bago na lahat ito, basta lahat bago. Ito, bali 7 lahat kasama itong control niya. Recondition ang nangyari rito. Ayun, tugtog natin mula kanina pa yan. Yan o. Mahina yung kabilang channel kasi ang cellphone, yung laptop natin walang converter na naman. Lipat ko dito sa may kabila. Putik na yan. Tinatanggal ko kasing converter niyan eh. Kalimutan ko kung saan ko na ilagay. So yan. Wala, palyado talaga yung laptop natin pag walang converter. Mahina yung kabila masyado. Oh. Ito mahina oh. Pero pag pula itong gamitin natin, lakas oh. Oh. Okay na yan, at least sumaandar na kabila ang channel. Yan. Tapos yung mic, sana ba yung mawagang mic ko? Teka lang, kunin ko lang. Ngayon, ito yung mawagang mic natin. Lakas. Sound. Check. Sensya na kayo guys ha, puro bass yung tunog niya. May marinig naman kayong echo eh. Yun. Okay na to. Marami pa tayong isusunod na gawain. Ayun, bago tayo magtapos, i-recap muna natin yung ginawa natin. Yun nga, nirepair natin yung board dahil may pumutok na linya. And then, palit output. Ang dami ng sira. Dalawang output, relay, and then itong control. Pinalitan natin lahat to. Bali, 2, 4, 6, 7 kasama yung master volume nya. Ayun lang guys, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Marami pa tayong susunod. Sir from Lawang Bato. Lawang Bato, Valenzuela, okay na yung Kevlar na GX7 Pro ba ito? GX7 Pro mo. Dali susunod ko na lang yung DBX na 231. Ayun, promotion bago tayo magtapos, siyempre, shop natin, always on the go na, 24/7. Number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Oyo Road, sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, pag-follow, and then siyempre, pakishare ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pag-subscribe, like, share, and then siyempre pakita ang bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.